Hi guys! Welcome back again to my channel. So kakatapos lang ng ating Eastern Jeju trip, no? Tapos dito rin yung drop-off sa may Ocean Suites Hotel, no? Tapos yung tour guide namin, may nire-recommend siya na market daw dito sa may Jeju City. Jeju City pala yung tawag dito sa northern part, no? Yung sa may city center. So sabi niya, puntahan ko daw yung Dongmun Market. Sabi ko, medyo napagod na kasi ako doon sa tour guide, no? Medyo nagkukulang yung energy ko. Sabi ko na mamaya ko na lang pupuntahin, mamayang gabi na ako pupunta. Sabi niya ay meron daw parang text message from the Korean something na lalakas yung ulan mamayang gabi, so punta ka na ngayon. Tapos sabi ko, sige, bukas na lang ako pupunta. Sabi niya, ay punta mo na ngayon kasi Sabado ngayon, mas masaya ang market during Sabado kaysa daw bukas na Sunday. So ayun, sabi ko na sige, puntahan ko na lang siya ngayon, total Sabado. And then sabi ng tour guide, mas maganda nga daw siya during Sabado. So from dito sa drop-off point ng aming tour, sinearch ko siya. Walking distance naman daw. Sige, siguro mga 15 minute walk. Lakas ng hangin. Ito na yata yung sinasabi na lalakas yung ulan. Pero sige, hindi pa naman siya bumubuhos. Ilaban natin. So guys, ang Jeju City. Ang ganda rin ng city nila, no? Hindi siya ganun ka busy or hindi siya ganun ka matao. Ang lakas ng hangin, guys, kung nakikita nyo. So parang kahit anong excuse na ibigay ko sa tour guide namin, ayaw niya akong titigilan. Decision. muntik ko na siyang sabihan, ay, decision. Joke lang. Pero sundin natin siya kasi siya yung local dito, no? Nakatira siya sa Jeju ever since. Like, dito siya pinanganak. So mas alam niya yung pasikot-sikot ng Jeju, at sabi niya, pumunta daw ako ngayon kasi Sabado. Mas masaya ang market during Sabado. May lumilipad na styrofoam for today's video. Ay, wait lang. Olive chicken. Ay, BHC. Tapat ba? Ay, kuya naman. Mayroon pang nire-recommend yung tour guide namin. Sabi niya, pumunta daw ako sa BHC Chicken. Tapos upon checking, ito na siya, BHC Chicken. Sabi niya, isa daw sa mga masasarap na chicken dito sa Jeju. So let's give it a try. Sakto, gutom na gutom ako. Kaso paano yung night market? Kakain din ako doon. Wait, I'm thinking. Sige guys, lakarin lang natin papuntang Dongmun Market. Pero habang naglalakad ako, tingin mo parang trendy din. Parang ang ganda rin nung ano na to, area. Pwede kayo mag-shop, NBA. Ang Jeju kasi sikat din sila sa black pork. Ano ba yung black pork? Yung ba yung mga baboy damo? Baboy ramo? Ayan, meron dito yung black pork street. Sabi ng tour guide namin, on my way daw to Dongmun Market, madadaanan ko yung black pork street. Tapos tinitignan ko sa mapa. Ito na siya. Ay, maganda rin yung, anong area na to? Parang shopping area siya, oh. Tapos may ABC Mart doon. May ABC Mart din. Pwede ka pa mag-shop ng sapatos. Ayan, may mga boutique shops, life work. Ay, anong area na to? Parang shopping area na to. Parang outdoor shopping street. Guys, ang ganda rin ng Jeju, di ba? Kasi for example, meron silang mga beach, mga landscape. Tapos may area din sila na ganito na city. Di ba? Ang cute kaya. Kung mahilig kayo sa shopping, ang lakas makapasay. Charet. City of Dreams, guys. May mga buffet, ganyan. Meron din dito. Meron dyan. Pero dito tayo kasi, andito yung sinasabi ng mapa, papuntang market. Yan, may mga tindahan ng sapatos. So parang feeling ko may experience mo din naman dito yung mga may experience mo sa Seoul, no? Tapos dito pa guys, hindi masyadong maraming tao. Kung ikaw yung tipo ng tao na ganun na gusto mo medyo relax lang yung pacing, yung parang laid back lang. Kasi sa Seoul talaga like busy, ganun, party, happy. Like yung mga tao nagmamadali lagi kasi siyempre time is gold. Dito naman sa Jeju parang slow lang, slow living ka lang. Ay, ang daming mga shops na cute eh.
Parang feeling ko kung gusto mo talaga mag-shopping, mas makakapamili ka dito ng maayos, no? Wala ka masyadong kalaban, maglalakad ka lang dito, tapos parang, okay baby, anong bibilhin natin for our anniversary? Babe, materialistic ka talaga. Pag nagta-travel tayo, lagi ka na nagsha-shopping. Babe, ang sakit ng mga sinasabi mo. Kaya ayaw kita kasama nagta-travel. Ayaw ka na naman, napapa-acting na naman ako. Ayan. Ay, sira daw ito. Pero may mga libre silang pang-exercise dito, oh. Para magdadrive ka yata dito. Paano ba to? Oh, kaliwa. Kaliwa, preno. Boom. Di ba cute? Ah, meron silang ano. Ha? May ducks. Hello, may ducks. Charot. Ayun na may duck. Hoy, nasa na yung ducks? Nagtago. Nakakasaad. Minsan na nga lang makakita ng ducks. Charot. Ayan na. Ah, stream. What if punta tayo sa tulay? Ay, ang ganda. Ang ganda pala ng Jeju. No? Sarangyo. Diba, dito yan. So, parang, kumbaga sa Seoul, di ba, merong yung stream. Kaso, ayun, pwede kang magtambay-tambay dun sa Seoul. Yung Chong, ang hirap kasi tandaan ng mga pangalan dito sa Korea. Basta yung Chong stream doon sa Seoul. Pwede kang mag-ano-ano doon, no? Dito parang hindi ka pwedeng mag-ano. Ano yung ano, puro ako ano. Hindi ka pwedeng mag-tambay-tambay. Pero may ducks. Ayun yung ducks, ha. Hi, ducks! Ducks! Paisa naman. Charot. Paisa naman dyan, oh. Saan na siya? Ang sarap ng buhay ng mga ducks, no? Palangoy-langoy lang. Yan. The stream. Tsaka ang tahimik. Ang tahimik dito sa Jeju. Parang this is the place for the introverts like myself. Well, I'm a combination naman. Introvert ako most of the time. Pero if the circumstance wait lang, nahirapan ako mag-English. But if the circumstance requires me to be extrovert, I adjust, di ba? But my social battery is limited edition, sorry. So, it can only last for a few hours, few days, and then I need to recharge again. I need to be alone again and to recharge like this, to walk. Yan. Welcome to Jeju. Ay, chill lang. Ay, I love this. Wait lang. Merong pa rainbow si Mayor. Ayan, Rainbow Village. Charot. No? Ang lakas maka-Pride Month. Oh, di ba? Saya. What more pa guys if pupunta kayo dito ng autumn or cherry blossom, no? Kasi mas maganda yung mga dahon-dahon. Parang feeling ko ang Jeju, masaya siya mag-emote-emote, aura-aura, ganun. Parang feeling mo nasa K-drama ka talaga. Ay, wala akong picture. Doon na lang sa kabila. Pag nakita nyo na yung stream na to, ito na yung end ng stream. So, pagka-end ng stream, charan, ito na yung, Dongmon Market. Pero tawid na tayo kasi naka-green. But that's the Dongmon Market. Ito rin is another entrance, Dongmon Market. Tara, pasok tayo and let's explore kung ano ang may offer ng market na ito. Charot. Doon muna tayo sa mga pagkain guys kasi nagugutom na talaga ako. Huwag na pagkain yung unahin natin. Ay, ayan, nakaka-curious itong solbre. Parang cream, bread, cream ba yan? Ice cream. Magkano ba? 4,000. Sige, try natin guys. Kasi parang pambata yata. Sige, try natin. Best daw eh. So guys, ito na yung market na. Ayan. May mga, kung ano, mga prutas. Tangerine ba yan? Sikat din ang Jeju sa tangerine eh.
Pero hindi natin, dapat orange, di ba? Ang tangerine. Kainin kaya muna natin to. Pwede ba ako dito? Siya. Ayun, magnet. Parang, hanap tayo ng magandang pwesto. Yan, kainin lang natin yung binili ako. Doon lang sa may bungad. Na-curious lang ako. Dessert agad yung una natin. Tama ba yung ginawa nating decision? Dito. Amazing. Ayan. Ayan, amazing, di ba? Meron tayong. Ito yung binili ko. So, yung una natin pagkain is dessert agad. Gusto niyo yan? Gusto ko yan. Sige nga. Vanilla ice cream na masarap. Sige nga, try nga natin. Di ba may ganito rin sa Pilipinas, yung parang ice cream na nilalagay sa pandesal. Pandesal ba yon or sliced bread? In fairness, ang sarap ng vanilla ice cream, ha? Gumigiving. Itong croissant lang, I wish, medyo mas crunchier siya, no? Pero masarap. In fairness, masarap siya. Nakukulangan lang ako ng konting ganun. Pero pag kinukumbay mo nga siya sa ice cream, gumigiving, no? 4,500 yen sa mga mahal din pala, no? 200 pesos, 220 pesos. Sarap ng ice cream. Paano ko makakain yung bread sa... May bread pa kasi dito, oh. Kaso hindi ko siya makuha kasi may ice cream. Tara, lakad-lakad muna tayo. Para makita natin yung ano ba mga interesting na pwedeng kainin dito. Ay, tangerine yan. Sikat ang tangerine sa Jeju. Isa sa mga main products nila dito, ang tangerine. Ay, tangerine juice. Sabi ng tour guide namin, either mag-try kami ng tangerine juice, tangerine ice cream, anything tangerine. Kasi nga sikat ang tangerine dito sa Jeju. Ayun, mga tangerine ba yan? May free taste. Iba't ibang klaseng tangerine. Ay, sana all binibigyan. Hindi ako binigyan. Parang sa area na to, more on mga tangerine yung paninda nila. Mag-proceed pa tayo sa next station. Charot. Next station. In fairness guys, yung tinapay, sumasarap siya. Ano pala siya? Cheesy and salty. So maganda yung combination ng cheesy salty. Gusto ko yung share. Haba ng pila ng handsome young men. Gusto ko to. Handsome young men. Ang haba ng pila, oh. Ayun yata, oh. Dito yung may mga sumasayaw. Video natin ulit lang. Sumasayaw sila habang nagluluto, guys. Ang kulit. Ay, cute din to, ah. Bili nga tayo. Hi! Ang galing. Oh, wow. Parang ang sasarap ng pagkain nila dito, guys. Oh my gosh. How much is this? 10,000. Diyos ko, parang ang sasarap ng street food nila dito. Wow. Parang lahat masasarap. Ano ba yan?
Oh, diba? Cutie pa yung nagluluto. Oh my gosh, ang sarap. 주마시면 다 저기 가시고요. Nabudol ako dun sa pasayaw-sayaw nilang gimmick. Nakabili tuloy tayo ng lobster. Yun yung tinitinda nila. Lobster, crab, tsaka parang yung malalaking, parang imbutido na, ay, hindi yung imbutido. Yung mga ham na malalaki na pabilog, ganun. Ang galing ng gimmick nila, may pasayaw-sayaw na nakaka-attract sila ng customer na humahaba yung pila. Lalabas lang ako kasi medyo masikip na dito. Yan, amazing. Hanap din tayo. Nakahanap din tayo ng pwesto para mag-vlog-vlog. So yan, maganda na tayo, no? Kainin natin yung lobster. Nandito lang ako sa may dulo ng market kasi masyado nang maingay doon. So bumili ako ng lobster. Ang mahal nitong lobster, guys, 9,800 won. Magkano yun? 980. 450, mga ganun. Ang mahal Kaso nabudol talaga ako sa mga pasayaw-sayaw nila. Kuya, ganun. Para gusto ko kasi silang tignan na ba sumasayaw. Ayan. Try natin yung lobster. Ay, dalawa yung chopstick. Sino nagsabi sa inyo may kasama ako dito? Nakaka-insulto kayo. Mas lalo niyong ipinaramdam sa akin na kailangan ko ng kasama. Dalawa yung binigay ng chopstick. Nag-a-assume sila magka-date lagi yung tao dito, no? May mga tao naman na gusto lang mag-vlog at maging single forever. Uy, wait lang, knock on wood, baka... 1, 2, 3. Baka maging single forever, joke ko lang yun. Yung mag-vlog forever, pwede pa, no? Vlog forever. Pero single forever, wag naman. Wag naman ganon. So, this is it. Ay, wait lang, picturean ko lang kasi minsan lang ako makabili ng pagkain na mamahalin. Lobster na parang may cheese. Ayan. Kita nyo? Hindi nyo nakikita. Ayan. Picturean ko lang kasi. Wait lang Picturean ko lang kasi minsan lang ako magkaroon ng pangmayaman na pagkain. So, itodo natin ito, guys. Yan. Perfect. Ayan. Dito tayo mag-vlog, guys, para na-exposure yung mga tao sa likod. Para mga cute kasi dumadaan eh. Paano to kinakain using chopsticks? Nakakayaman-yaman yung lobster na lobster tas naka-chopsticks, no? Yee! Excited? Paano to kinakain? Ba't naka-chopstick? Ganun talaga. Alam mo yung lobster pa nga lang, mahirap na siya kainin, tas i-chopstick mo pa. Ayan, alam, parang ang sarap. Ang hirap. Ayan, alam, natanggal, oh. Gusto ko. Oh my God. Ganito pala yung lasa ng lobster. Ay, ba't naman nagagalit? Guys, ganito pala yung lasa ng lobster. Alam, mahuhulog pa ito. Mahal pa naman ito, wag kang mahulog Pag nakakain ka ng lobster, parang nagkakaroon ka ng realization na, hala, umaangat na ako sa buhay. Di ba kasi ang lobster, mamahalin siya pang mga ano lang to, may kaya. Masarap. Yung mga tao sa likod parang gusto ng exposure. Kaya mo sila, sige. No joke, parang first time ko nakakain ng lobster. Ganito pala siya. Tapos may cheese pa. Nakakayaman-yaman ka na kumain ka ng lobster. Imagine 400 pesos to. Wait lang, ano bang date ngayon? Tandaan ko lang. Ang date ngayon ay September 21. Ito yung date na nahanap ko na yung opang para sa akin. Ay, sorry. Ito yung date. Ito yung date kung kailan ako nakakain ng lobster. So, ayun na yung sign na parang, hala, you made it. Sorry. Ang babaw. Nakakain ka lang ng lobster, parang feeling mo, oh my gosh, I made it in life. Charot.
Ala, iniwan ako ng mga opa, hindi mo lang kayo nagbabay, no? Wala kayong good manners, ha? Ito yung tito nyo. Yung tito nyo nagbablog dito, pag tingin ko, wala na yung mga opa. Ganito pala yung pagkain ng pangmayaman, no? Medyo mahirap lang sila kumain, no? Masarap siya, pero mahirap kainin. Ganun ba yung mga mayayaman? Dapat nagaganto-ganto? Oh my gosh. The egg. My God. It's so, paano ba mag-describe ng pagkain yung mga mayaman? Oh my gosh, the lobster's egg. Oh my God, bro. I can't believe what I just tasted. The lobster that we ate in Korea. Ay, dapat ganun na parang pag mayaman ka, para magkukwento ka sa mga kaibigan mo pag nakauwi ka ng Pilipinas. Oh my God, bro. You know what? We ate lobster in Dongman Market. Bro, like the egg. Oh my God. It's so, ano bang magandang English? The egg, it's so crisp. Hindi crispy eh. The egg, it's so, paano yung medyo, rough na pumuputok-putok. The egg was so, a little bit rough. The texture of the egg, bro. I haven't tried that here in the Philippines. You should go to Jeju, bro, just to taste the lobster. Don't worry, bro. On my birthday, I will treat you. We will go to Jeju just to eat lobster. Because, their lobsters just, one of a kind. Ang pangit. Parang hindi ako bagay maging mayaman, no? Ang pangit ko mag-describe. Dapat pag mayaman ka, medyo magaling ka mag-describe ng mga ganito eh. Parang, oh my God, bro. The night market, it's really, wag na nga. Nawawala tuloy yung sarap ng pagkain kasi yung utak ko hindi makapag-isip. Imbes na dapat yung utak ko nakafocus siya sa lasa, yung utak ko nagfo-focus siya sa ano bang magandang English na sabihin. Kainin na lang natin to na mabusog pa tayo. Natigil na yung mga social mo dyan. Guys, yung street food dito sa Jeju, ibang level. Hindi lang siya mga tteokbokki, fish cake, ganun. Hindi na siya mga ganun. Mga out of this world, no? Meron ako nakita doon na parang Wagyu. 10,000 nga lang, 1,500. Ang mahal. Ang mamahal ng street food kasi nga hindi siya mga mumurahin talaga. Yung parang mga ibang level na street food. Pang mga mayayaman, ganun. Ay, may tteokbokki pala dito. Parang gusto kong i-try ito. Guys, na-gets ko na. Ito pala yung black pig. Ayan, oh. Ito yung black pig. Black pig tuloy. Black pork, guys. Sorry. Black pork. Pero black din naman na pig yan. Pero pork dapat. Ito pala yung black pork. Sikat to sa Jeju. So, i-try natin. Let's go. Ito yung presyo. Medyo mahal. Pero we must try it. Sikat to dito. Black pork. So yun guys, trinay ko na yung black pork, no? Sikat kasi daw to dito sa Jeju. Pinalagay ko na siya sa take out kasi parang ang laki ng serving, baka di ka maubos. At least may uwi ko pa sa hostel. Yan, andun na yung market, ayan. Ito yung Dongwon Market, tapos may mga kumakain lang din dito na local. Yan, standing. And of course, as what we always say, if you are in Jeju, do what Jejuns do. So, lagi tayo mag-a-adjust sa kung paano ang way of living ng mga tao. Kasi bisita lang naman tayo dito. Although, mukha lang kasi tayong prinsesa, charot. Pero bisita lang tayo, ha? Yun ang dati natin yung tatandaan. Ang init. Black pork. First time ko makakakain ng black pork. Okay. Okay. Medyo may pagkamatigas siya ng konti than the normal pork. But yung flavor niya is parang teriyaki. Okay.
Ito malambot, parang almost same lang sa normal pork. Okay. Mushroom yata to, guys. Mushroom. Pero ang laki talaga ng serving. Tsaka para sa isang Pilipino na mahilig mag-rice, hindi ko siya ma-consider na street food. Parang kailan ko ng kanin. Parang hindi, nag-i-street food ba tayo ng lechon? Parang lechon na, tapos ini-street food mo yung lechon sa kalsada. Kailan ko ng kanin, guys. Tigman ko lang, pero iuwi ko to sa hostel. Kasi kailan ko ng kanin dito. Pero mushroom, masarap din pala yung mushroom mo. Maliit na mushroom. Okay lang. For me, yung lasa niya, hindi naman siya like super unusual or super exotic. Parang minsan nga, parang lasang baboy lang. Baboy sa Pilipinas. Na may natikman lang ako na mas matigas yung pinakauna. Pero again, hindi ko siya nai-enjoy as street food. Kailangan ko ng kanin. I-dinner ko to. Mas may enjoy ko to kung i-dinner ko to. So, ay, babalik ko lang. Buti na lang talaga pina-take out ko. Kasi alam ko talaga hindi ko siya mauubos. Sana may nagbibenta kayang kanin dito. Let's go. Lakad-lakad pa tayo sa area na, ay, kimchi! Ayan, ang iba't ibang klase ng kimchi. Ay, ang dami palang klase ng kimchi, no? Ayan. Akala ko isa lang yan. Ay, may puto dito. Hala, ito yung rice na hinahanap ko. Pero parang biko. Yan, may mga biko-biko din sila. Donut. Ang cute, diba? Palengke-palengke lang dito. Cute din yun, na? Medyo cute din yun. May mga gulay-gulay dito. Ito may mga anchovies. Ayan. Iba't ibang klase ng kimchi. Ay, ayun, kung gusto mo may set na. Side dish set. Love it. Diba, at least napasyalan natin yung public market ng Jeju City. So sabi nung tour guide namin, ito yung Dongmon Market. Sikat siya dito sa Jeju City, sa may north area, sa city center. Pero sa ano yung pangalan sa south? Sugipo, sa south, meron din daw sikat na market doon. So kung naka-check-in kayo sa south, meron din market doon. Pero kung dito kayo sa may city center sa north, Jeju City, ito yung sikat. Dongmon Market. Parang Dongdaemon, tanggalin mo lang yung day. Dongmon. Diba? Ganap ako ng titinda ng rice, guys. Parang titinda ng kanin. Ayun lang yung parang sticky rice. Gusto ko yung totoong kanin. Parang kanin sa Pilipinas ba? Kasi meron akong, ang dami kong ulam eh. Diba? Ang laki ng serving nito kasi 500 pesos to. Ay, 450 pesos. No? Kasi 10,000. Wala akong nagbibenta ng kanin. Alangan namang magluto pa ako, magsain pa ako ng bigas dito, di ba? Parang hindi na ako giving yun. Ay, sa 7-Eleven. May kanin ba sa 7-Eleven? Sige, mag-check ako sa mga convenience store kung may kanin. Kasi gusto ko itong ipare sa kanin, parang hindi siya pang street food eh. Para sa akin, hindi siya street food. Para sa akin, ulam siya. Ulam siya, B. Pansin ko sa mga ibang bansa, or dito lang sa Korea, yung market kasi nila, diba market, may tindahan ng mga isda dyan, gulay. Ginagawa nilang street food ang dito. Ito naman street food, no? So parang, kapag mamamalengke ka, diretso na street food. Ay, si kuya pala to yung kanina. Ang haba lagi ng pila lang sa mga sumasayaw. Ay, ito medyo giving din to si kuya. Lagyan natin dito. Sige nga, i-check natin yung mga tindahan nila ng isda. Ala, ito yung mga isda nila, buhay pa. Lumalaban pa. O, di ba? Fresh na fresh kasi taga Jeju sila eh. So, nasa may sila, karagatan eh. Yan o, mga seashell. Ano yan? Uod.
Parang uod, no? Ito. Ano yan? Parang ano ba yan? Sashimi, tuna. Ako sure. Ayun, no, yung mga isda nila, parang aquarium. Buhay kung pang bibilhin. Ay, nagaano na sila. Let's call it a day, no? Tapos na sila for today. I guess, try natin yung tangerine. Kasi sikat yung tangerine dito eh. Saka yung nagtitinda parang giving din. Okay, so yung last na in-order ko guys sa Dongmon Market is tangerine. Di ba nga famous ang Jeju sa tangerine? Ito ay parang type of orange ba to or citrus? Mmm. 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 Para siyang orange pero lesser asim, no? Orange na lesser asim. Again, gusto ko yung combination ng matamis na sugar coating plus yung medyo maasim na tangerine. So pag nakrack mo na yung coating, matamis, di ba? Tapos parang, puputok naman yung maasim. Sarap. Yeah, I have a snack here from my friend from Taiwan. You bought it here in Jeju? Yeah, it's the Jeju. Oh, yeah. Because I need to Say hi to my video. because I need to bring this back to my to give my college. Okay, yeah, right. Kind of gift. Yeah. Like, is it also common in Korea? Like, if you go out, I think you it's- give some food to your colleagues? Yeah. Yeah, very common. It's just kind of hobbies. Oh, yeah. Thank you so much. Ayan guys, bigyan tayo ng snack. So, you're leaving tomorrow, right? Yeah, I tomorrow's morning. There's an early flight. Oh, So tomorrow morning I will go back to Seoul. what time is your flight tomorrow? What time? What time is your flight to Seoul? 8:20. Oh, that's very So I early. need to get out maybe 6 o'clock. Oh, yeah. I also have buy this one. No, not this one, but You also have like this? Like a GoPro? so I take this into consideration too. I think it's very cool because it can track your That's face. right. So we can You fit can in one track. frame. Hey guys. Oh, you are recording here? Yeah, I'm Record now? recording. Do you also do recording? What do you record in your travel? This time I didn't use it, but last time, yeah. Normally I can show you something. Okay. I think it's very cool. This one. Let's see. Oh, like a real season. Oh, nice. Needs to put some mainstream. Oh. Yeah, mainstream. And there have a lot of video game and playground like Yeah. this. What kinds of social media do you use in Philippines? Instagram or TikTok. Oh, you use TikTok. But mostly Instagram maybe. Okay. Is your name? Yeah, Marvin. My name is this, Marvin. Samako. Samako is my last name. Muffin is your First first name? Yeah. But it sounds like the English name. Is it? Yeah, because most Philippine names sounds like an English name. What's your language most normally? Usually we combine English and our Tagalog. Or Tagalog. Tagalog is our language. Tagalog, yeah. Yeah, Tagalog. But then especially the young generation now, they speak English most of the time. Already? Yeah. Wow, so quite. I cannot brilliant. talk to them straight because there's like the kids, they really speak good English. What did you do the surgery in Korea? No, what this? I wish. 20,000 pesos for 7 days. Yeah, you look better before. Yeah, this is I'm fat like maybe last month because I was
eating a lot during travel. You cannot understand that because I'm speaking in Tagalog. But a combination of English and Tagalog. Oh, you are YouTube. Are you YouTuber? I do YouTube and like reels in Instagram and TikTok. So many people. Yeah, just this only this video because many people want to know how much I spend in Thailand. So I tell them everything I spend and the shopping and that. Like this is my budget like for 7 days, and Filipinos they like it. They want to know what how much How does it much cost? you spend in your travel? Yeah, because they want to they also want to go to Thailand. But it's too crazy.